Yo, what's up sa inyo mga katanya Philippines and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, magre-restock ulit tayo ng maraming isda. Kasi nga yung supplier natin, nagbigay siya ng promo sa atin. So, green-up na natin. So, ayan, may mapaglalagyan pa naman tayo ng isda. So, ang gagawin ko pala guys, mapapansin nyo, punong-puno yung mga isda natin. Pero nabukasan na yan dahil may mga nag-pick up namin ng mga bumili na. No? So, ito guys, yung malaki nating aquarium ay nililinis ko. Dinadagdagan ko na lang pala siya ng tubig. Ayan, dinadagdagan ko na lang siya ng tubig. Tapos, sinaypon ko na rin yung mga ilalim yan. Yan, mga ilalim na yan. Sinaypon ko na para walang mga dumi. So, ang gagawin natin guys, itong mga mollies na nandito, yan, ililipat natin siya dito sa baba. So, dito kasi guys, wala pa itong laman. Kapansin nyo guys. Ayan. Nilipat ko na kasi yung mga goldfish natin dito sa ating malaking tank. Yan. So, mapapapansin nyo guys, nagpo-fully cycle na yung tank natin. At ito pala guys, tinodo ko na, nilaksan ko yung pump natin na actually na-adjust naman siya. Pero ginawa ko, tinodo ko na siya sa pinakamalakas para mas mabilis ma-filtrate. Tapos once na medyo okay na yung tubig natin, tsaka ko siya hihinaan. So ayan, tapos naglagay na rin pala ako guys ng baba camera ko lang pala guys para mas makita nyo. So yun guys, naglagay na rin ako dito ng 3-in-1 top filter para mas magkaroon ng mas maraming water movement. So mas maraming water movement, mas nabibreak yung water surface, mas mapasok yung oxygen. So ayan. Kasi yan dalawa lang naman ang nagbibigay ng oxygen dito sa ating tank na to. So yung ano natin, yung A300 natin na water pump, ayan, sa siphon, marami na tayong ginawa dyan, marami mga filter medias. Tapos dito naman siya babagsak. Ayan. Tapos meron din tayo dyan meron tayo dyan 3 naman top filter. So ito lang yung kanilang setup. So kung mapapansin nyo, okay na okay naman sila. At meron tayong mga bagong parating na mga isda. So ito, okay na siguro ganyan kapuno. Yung kung mapapansin nyo guys, yung tubig dito medyo nagiging ayos-ayos na rin. Ayan. So ayan. So ito guys, sa pag hindi tayo masyadong busy, ako guys, maghanap ako ng pang-decorate natin dito sa mga ganyan. Sa mga dito. O kaya ayusin natin to para hindi naman ganong kapangit tingnan dahil medyo makalawang-kalawang na. Ayusin natin yan. Tapos ayan, lilipat na nga natin sila. Yan, all goods naman yung sa iba. Yan, dito malalagyan pa natin dahil malaki pa yung space dito. Yan, marami pang pwedeng paglagyan. Yan. Taas. Yan, medyo crowded na dito sa taas. Pero okay lang yan guys dahil apat naman yung sponge filter dyan na malalaki sa baba. Ayan, tapos dito. Ayan. So mapupuno yan. Ito guys, abangan nyo kung ano ilalagay ko dito. Magagandang isang lalagay natin dito. So yun guys, huli na natin yung mga isda. Huli na natin to, masyado ng puno yung tubig. So yan, ganyan lang kapuno guys para maganda tingnan. So sa mga nagtatanong, ang size po nito ay 100 gallons. 100 gallons sa malapad na mataas. Ito naman, 100 gallons din na pahaba na medyo hindi ganun kalapad. Yan. Pero malapad-lapad pa rin naman. Yan. 100 gallons. So, ay guys, simulan na natin. Huliin lang natin mga isda. Ayan guys. So ayun guys, di naman natin totally makukuha lahat ng mga isda, pero babawasan lang natin yung volume nila para sa mga parating natin ng mga bagong isda, hindi sila ma-crowded. So ayun guys, bawasan pa natin. So ayun guys, natanggalan natin yung ilang mga mollies. So nandito na sila. Ayan, dito na sila nakalagay. Okay na okay sila dyan. Nagtira ako sadya para mapapakita ko sa mga pupunta, sa mga mag-walk-in na compatible sila sa bagong parating na isda. So, gano'n kasi ginagawa ko. Tulad nito guys, pinagsasama ko yung platy at yung glow tetra para pag may nagtanong kung pwede ba sila ipagsama, ayan, pakikita agad nila na ay pwede pala kasi yung setup ko ay gano'n. So, gano'n ginagawa natin guys. So, dito, yung mga parating na bagong isda ay compatible naman siya sa mollies. Kaya hindi ko na inubos yung mga mollies. Tapos doon sa likod may mga tetra dyan guys. Mga black squid tetra. Tapos dito naman guys, kung makapansin nyo guys, ang linaw na ng tubig.
Pero ngayon nga lang, yellowish siya kasi nga stuck na stuck yan. Tapos yung pump, hininaan ko na rin. Ayan, kung makapasin, hininaan ko na yan. Hindi na umaapaw. Ano? Ay, may konting umaapaw pa pala. Pero mamaya, masihinaan pa natin yan. Pero so far, so good naman. Wala nang problema. Tapos ito guys, nilipat ko dito para talagang maraming water movement. Kaya makukulit yung mga isda natin. So ayun guys, hintayin na lang natin yung mga isda natin na dumating. At yan, nag-feeding pala ako. Nagpakain ako sa kanila. Yan. Guys, dami natin mga isda. Whew. So ayun guys, dito na yung mga isda natin. Ayan. So bali yung mga dumating sa ating mga isda guys ay koi at glotetra. So dito natin lalagyan yung mga glotetra natin bago. Maganda tingnan kasi guys ang glotetra. Pag isang malaking tank na may ilaw, sabay, marami sila. Sobrang ganyan tingnan. So, tara guys, i-aero natin, lagyan natin sila sa kanilang aquarium. Kasi yung mga koi, 30 pieces lang naman yon. Dito natin sila ilalagay. So, medyo ma-overcrowded na siguro, pero yun, naglagay naman ako ito ng panibagong pump. So, ganito ginawa ko, kapag ganyan yung style, para merong water flow. Tapos, mag-break yung water surface at pumasok yung oxygen. So, ayan guys, yung mga aquarium na to, lalagyan pa natin yan. Pag medyo napansin natin na crowded na to, pwede natin sila ilipat dito, palim sa mga tank na yan. So, marami pa naman tayong space. So, ayan guys, itang, lagi kong masa sa kanyang mga lagayan. Ano guys? So, ayan guys, ito yung ating mga glotetra, gaganda. Mga breeder size. So, lagay na natin sila sa kanilang lagayan. Hop. Yo. Release. Sila. So, ayan guys, mayroong may ibang mga nangihina pa. Yung mga may casualties pero babalik din ang lakas niyan. Hintay lang natin sila makarecover. So, meron pang mga isda sa nito. Dami nila guys. Kagulo. Siguro bukas, makaka-recover na yung mga yun. So, sa koi naman tayo. Sa koi. So ayan guys, ito naman yung ating mga regular koi. Ayan, ang gaganda ng kondisyon nila, ang gaganda din ng size, ang gaganda rin ng body shape, malulusog, walang mga sakit. Ayan, ang gaganda ng kondisyon. Kahit na kakarating lang nila, mapapansin mo naman yun na ayos yung kondisyon nila. So ayos, maganda, maganda. So ang gagawin natin guys, lalagay natin sila dito. So okay naman, kasyang-kasya. Kahit na 30 pieces to ay mukhang konti sa dahil sa kanilang size. So yun guys, baba camera ko lang. So yun pala guys, on camera pala. So ayan. Lalagay na natin itong mga bago nating koi. Guys, dami. So, ayan guys. Ayos na ayos sila, oh. Hindi lang condition. Ayos. So, obserbahan muna natin itong mga isda natin. So, ito yung mga koi natin. Tapos, dito naman yung ating mga glotetra. So, pag kondisyon ng glotetra, ito mga itsura niyan. So, yan. Nagkaroon na sila. Tamang langoy. Pero itong mga to, mukhang na-stress pa. Nasa ilalim pa sila. Kasi gusto nila pumunta dito sa ilalim, doon sa tubig. Akala nila tatago sila, pero hindi. So, naglagay na rin pala ako ng pagkain dyan. Para if ever may mga gutom, pwede silang kumain. Tapos dito naman sa mga koi natin, maglalagay din tayo. Konti lang. Para kung if ever na hindi magustuhan, at least yung mga koi natin na
dating nandito ay kakainin nila to. Okay, no? Makapasin nyo guys, gutom na gutom yung mga koi. Okay, no? Diba? Kumakain sila. Dali lang guys, konti lang ilalagay natin sa kanila. Pang tawid gutom lang yan, tapos kinabukasan, tsaka natin sila bibigyan para maraming pagkain. So yun nga guys, ngayon taglamig ngayon. So reminder ko lang sa inyo pag taglamig, huwag kayo masyado mag-water change. Kung mag-water change ulit kayo, mga 10% lang. Yung dumi lang talaga sa ilalim. Para hindi sila mabigla, hindi sila ma-water shock. Tapos sa pagpapakain, konti-konti lang. Kasi nga mas mabagal ang metabolism nila pag malamig yung tubig. So yun guys, ayan. Hintay natin, tutulog muna ako, tapos bukas update ko kayo ulit pag may liwanag na para mas makita natin na kondisyon yung mga isda natin. So yun guys, balikan ko kayo mamaya. So yun guys, umaga na at napapansin nyo, ayan. Okay yung mga glow tetra natin, mga koi natin. Yung back camera ka lang guys para mas makita nyo pa. Pero na maayos. So yan, pagkapasok nyo, ayan, makikita nyo guys, mga isda natin. Yun, ang dami. Yan. So far, walang casualties. Meron guys, isa lang. Paggabi. Isa o dalawa, paggabi. Patay na sa plastic mismo. Pero sa ngayon guys, wala. Walang deaths. Okay. Maganda yung pagkakakondisyon nila dito sa ating tank. Yan. Dito naman sa ating mga koi, wala ring casualties. Kasi nga, maayos din yung pinaglalagyan nila. Kondisyon na kondisyon sila. Yan. At malinaw na rin yung tubig natin guys. Malinaw na. So, ganyan lang guys ang ating munting setup. At bago natin tapos itong video na to guys, magpapakain muna tayo. Tingnan natin kung ready na sila kumain. Up, up. Ayan na guys. Pulputa na. Tapos sa mga koy naman natin, pakita sa ating mga koy. Sa ating mga isda dito, pakain tayo, pakain. So yan guys, nakakatuwa sa magpakain pag sobrang dami yung isda. Nakakatanggal talaga ng stress. Yan guys, oh. Yan, sugod na. Oh, dito pa. Pakain na tayo guys ng pakain. At mainit na. Pwede tayo magpakain ng regular feeding natin. Mayroong casualties isa. Ngayong araw, may isa tayong casualties. So guys, bumuga na. Ito guys, sabis na naubos oh. Okay. Ayan guys. Yo, what's up sa inyo mga ka-time teams? Good morning sa inyo. Fish restock tayo ngayong araw. November 27, Monday, 2023. Ayan, makikita nyo marami na naman tayo mga blue tetra at marami rin tayo mga koi. Yan, mga regular koi ito guys. Sabay natin, condition na sila, maganda yung pagkakakondisyon nila. First come, first pick. Tapos sa glow tetra natin guys, naka-promo yun sila, naka-wholesale price sa kanilang presyo ngayon. So kung gusto nyo mag-avail, mag-visit lang kayo sa amin. Ayan. Marami tayong mga available. Kahit mga ibang isda, marami tayong mga mollies. Yan, marami tayong mga mollies. Hindi ba yung mollies natin? Ibaba camera ko lang. Bigyan ko lang kayo ng quick update sa mga available nating stock dito sa ating mini fish room. So ayan, tara.